Demon Emperor Chapter 475 ang nakaraan ginamit ni Chupa si Huang Po buwang ng malakas na atake kasing lakas ng nuclear bomb. Sa bigat at lakas ng ataking yon, pira-piraso na siguro si Huang Pubuang. Ang mga kakampi ni Chupa, bakas sa mukha nila na tuwang-tuwa sila. Nakakalungkot ang sinapit ni Huang Pubuang. Kaya naman sobrang nabigla at nag-alala ang kampo ng pamahalaan, makikita sa mga mukha nila. Napisa ng husto si Huang Pubuang para siyang inapakan ng isang malaking elepante. Tinanggal na ni Chupa yung atake niyang nakadagan kay Huang Pubuang. Sa wakas, nakita na natin ang isa pang alas ni Chupa. Sa kaliwa, kamay ng dragon. Sa kanan, kamay ng kilin. Trivia muna tayo mga lods. Ang kilin ay isang kalahating dragon at kalahating kabayo. Half-bred, kumbaga mestizo. At nabigla si Chupa sa nakita niya. May isang kamay na lumabas mula sa lupa. Nakakatakot to guys, parang zombie. Sobra ang pagkabigla ni Chupa dahil sa nakita niya. Imposible, paano nangyari yon? Humihinga pa ang putang inang to. Kahit ginamit ko ng pinakamalakas na atake ng kilinlig. Mga kaibigan, masamang balita, buhay pa rin ang putang inang si Huang Pubuang. Chupa! Hindi mo inaasahan na ganito ang mangyayari, no? Hindi ko inaasahan na may tinatago ka pa palang ganun. Pero kahit ginamit mo pa yung pamatay mo, hindi mo pa rin ako napatay. Nanginginig na ang buong katawan ni Huang Pubuang. Tinitiis niya lang ang sakit kasi magmumukha siyang kahiya-hiya sa harap ng pamahalaan. Walang hiyang to, malapit ka nang mamatay, ibuburol ka na lang. Nagawa mo pang magyabang sa harap ko. Kung hindi kita kayang patayin sa isang tira lang, yung pangalawang tira ko sigurado tapos ka na. Buhay na buhay pa ako. Nakalimutan mo na ba? Ang siyam na dragon porsila ng katawan. Nakamit ko to dahil sa tulong ng Budhi Root. Hindi lang ako bastang matigas, matibay din ako at makapal pa ang mukha ko. Siyam na dragon, porsila ng katawan. Pangwalong dragon, palitan niyo! At nagpalit anyo nga si Huang Pubuang, may lumabas na Blue Dragon. Returning Dragon Roar! Sumanib ito sa sugatang katawan ni Huang Pubuang. Kahanga-hanga, bumalik siya sa dati na walang kagalos-galos. Pwede pa siyang pumasok ulit sa trabaho at mag 8 oras. Ito palang pangwalong dragon na palit anyo niya. Pinagsama niya pala ang hiling galing ng Budhirot at ang Dragon Soul para maging isa. Isa ka talagang henyo, Huang Pubuang. Kung hindi ko siya kayang tapusin ng isang tira lang, hindi ko siya matatalo. Ngayon, kahit si Gus Santos pa ang humarap sa kanya, wala rin siyang magagawa. Ang matandang halimaw na to ay may hiling galing, walang makakatalo sa kanya. Sa palagay mo, yung dalawang banal na dragon, may ibubuga ba sila? Nag-iisip ng malalim at may sasagot si maskaradong bandido. Iisa lang ang alam ko, kaya nilang lumaban kay Gus Santos, pero hindi nila kayang patayin. Sa pagkakatansya ko kay Huang Pubuang, magkapareho na sila ng antas. Itong tatlong ungas na to, kanina pa nakikimarites mula nung magsimula yung laban sa dalawang matanda hanggang kina Chupa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Mamaya na nating pag-isipan kung paano natin siya papatayin. Kung ganun, wala akong pag-asang matalo siya. Patatagalin ko na lang ang laban. Tangabol projection. Gagamitin na naman ni Chupa ang kanyang SS. Isang dambuhalang soaring kiliglig
Gigantic Stomp. Umatake na naman si Chupa. Pipisain na naman niya si Huwang Pubuang na parang scrambled egg. Pero hindi ganun katanga si Huwang Pubuang para gawing punchy bags ni Chupa. Chupa! Ako naman! Bago maging scrambled egg ulit si Huwang Pubuang, inunahan niya na si Chupa. Ginamit niya ang kanyang bilis at leksi para malikuran si Chupa. Bago pa siya maunahan, inunahan niya na si Chupa. At nabigla si Chupa dahil napuwitan siya. Sasabunutan na siya ni Huwang Pubuang ng kanang kamay, pero nasangga ito ni Chupa ng kanyang kaliwang kamay na dragon. At may kasunod pang atake na latigong buntot sa muka ni Chupa. Pinigilan niya ito gamit ang kanyang kanan na kamay na kilin. Bang! Nagkaroon naman ng pagkakataon na makaprehit si Huwang Pubuang habang busy ang dalawang kamay ni Chupa. Nanlaki ang mata ni Chupa kagaya sa aula. Hindi na siya makakadepensa sa ataking to. Bigla na lang may tumalsik na dugo. Nagsimula ng tumulo yung dugo na parang gripo. May na first blood na. Kay Chupa pala yung dugong umagos kanina. Nadepensahan niya pa rin yung pre-hit ni Huwang Pubuang gamit ang kanyang pakpak, pero tinagos pa rin to kasi manipis lang na kortina. Ha 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 ha. Huwang Pubuang, dahil hindi kita kayang talunin, magkikita pa tayo sa susunod na linggo. Nagawa pa rin tumawa ni Chupa kahit dinudugo na siya. Bigla na lang siyang nawala na parang bula sa harap ni Huwang Pubuang. Ginamit niya ang kanyang eye technique na Sharingan Kamui ni Obito Madara para makatakas. Sa palagay mo makakatakas ka sa akin ng ganun-ganun na lang? Ginamit na ni Huwang Pubuang ang kanyang mabahong hininga. Earth Dragon Wave! Tatamaan na si Chupa ng Earth Dragon Wave. Ano na kayang mangyayari sa kanya? Wala nang pag-asa dito si Chupa dahil nakadikit na sa mukha niya ang mabahong hininga ni Huwang Pubuang. Sa lakas ng kapangyarihan na pinakawala ni Huwang Pubuang, yung tatlong bundok na nawasak hindi pa sumapat. Ano na kaya ang nangyari kay Chupa? Buhay pa kaya siya? At ang mga rebuilding kakampi ni Chupa, alalang-alala sa kanya kung buhay pa ba siya. Napasigaw na lang sila ng Chupa! At nakachill lang si Huwang Pubuang. Napasabi na lang siya ng Ang ugat ng Dragon Soul ang tagabantay ng lupaing ito. Dahil pinagsanayan ko ang siyam na dragon por sila ng katawan. At ang pormahan ko ay ang lupang dragon. Kayang-kaya kong gawin kahit ano dito sa lupa. Hinahamon mo ko sa lugar ko para kang nagdidrawing sa likod mo. Hindi mo makita. Ang Earth Dragon Wave ang totoong kapangyarihan ko. Kahit yung kamay mo na dragon ay hindi niya kaya to. Kahit hindi ka patamaan masyado sa dibdib, siguradong patay ka na nun. At yung mga batugan na tagapamahalaan, nagsimula na silang maghiyawan dahil nakita nila na pinulbos ni Huwang Pubuang si Chupa. Kamahalang tagapamahala, Huwang Pubuang, walang tatalo. Nagchicheer na sila kay Huwang Pubuang dahil panalo na ito. Ang isang makapangyarihan na tao na kagaya ni Chupa, tinapos lang ng isang tira lang ni Huwang Pubuang. Ang kapangyarihan niya ay nakakakilabot. Ang siyam na dragon por sila ng katawan. Sa pagkakaroon ito ng matigas na pangangatawan, mahirap na. Dagdagan mo pa ito ng hiling-galing. Hiling-galing ng bulhirot. Hindi talaga siya matatalo. Mas malala pa siya kay Gus Santos. Napapaisip ako, kung kasama ko yung dalawa at ako, lalabanan namin siya. 3-B-1. Hindi lang yon. Noong si Gus Santos ang nangwasak ng Luzon, mag-isa lang siya.
Pero si Huwang Pubuang, hindi lang siya may kapangyarihan, mayroon din siyang puwersa ng pamahalaan. Mas mahirap siyang kalaban kaysa kay Gu Santos. Chupa! Ito na ang oras para ibalik mo ang utang mong dragon! Gusto ko nang marating ang Imperial Stage at maging pinakauna sa buong Luzon! May biglang kumislap na bituin kahit umaga. Ano kayang klaseng senyales ito? Nabigla na lang si Huwang Pubuang dahil nakakita ng bituin na kumikislap sa lupa. Ano? At dito nagtatapos ang chapter 475. Maraming salamat sa panonood.